Naitanong mo na ba sa sarili mo kung ano ang tumatakbo sa isip ng isang tao sa mismong sandali na pinili niyang sirain ang tiwala mo? Akala natin ang panloloko ay tungkol sa paghahanap ng mas higit sa atin. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ayon sa psychology at stoicism, ang panloloko ay hindi tungkol sa pagkawala ng pagmamahal kundi sa pagkawala ng kontrol sa sarili. Ang utak ng tao ay laging naghahanap ng balanse, pero biktima rin ito ng tinatawag na hedonic adaptation. Kapag ang isang bagay ay naging stable at kampante na tayo, ang utak natin ay humihinto sa pag-produce ng excitement. Dito nagsisimula ang panganib. Ang panloloko ay hindi isang pagkakamali o accident. Ito ay isang serye ng maliliit na desisyon na ginawa ng isang taong hindi kayang harapin ang katahimikan ng isang seryosong relasyon. Ang anatomy ng pagtataksil stage 1, ang micro-boundary cross, day 130. Hindi ito nagsisimula sa kama. Nagsisimula ito sa isang chat na hindi sinabi sa iyo, sa isang biro na sobra na ang tamis o sa pagtatago ng phone. Sa Stoicism, ito ang pag-abandona sa integrity para sa panandaliang atensyon. Stage 2, ang rationalization, the middle phase. Dito, kinakausap ng manloloko ang sarili niya. Sasabihin niya, hindi naman ako sapat na pinapahalagahan sa bahay o isang beses lang naman ito. Ginagawa nila itong valid sa isip nila para hindi sila makaramdam ng guilt. Stage 3, ang disconnection. Dito na pumapasok ang panlalamig. Nilalayo nila ang loob nila sa iyo para mas madali silang makagawa ng kasalanan nang hindi ka tinitingnan sa mata. Ang psychological na pananaw. Bakit nila ito nagawa? Gamitin natin ang tatlong konsepto, the curiosity gap. Ang utak ay nauuhaw sa misteryo. Ang bago ay laging mukhang masarap dahil hindi pa ito subok ng realidad. External validation. Ang mga manloloko ay madalas may low self-esteem. Kailangan nila ng kumpirmasyon mula sa maraming tao para maramdamang buhay sila. Lack of stoic temperance. Sabi ni Marcus Aurelius, ang taong walang disiplina ay parang hayop. Ang panloloko ay simpleng kawalan ng kontrol sa impulses. Heto ang kailangan mong maintindihan. People only realize your value when your presence disappears, but they only reveal their character when they think no one is watching. Niloko ka nila hindi dahil kulang ka, kundi dahil ang kapasidad nila para sa katapatan ay may limitasyon. Ang panloloko nila ay salamin ng kanilang internal chaos, hindi ng iyong worth bilang tao. Tandaan mo ito, presence creates comfort, but absence creates awareness. Kung niloko ka, huwag kang maghabol. Ang pag-alis mo ang magpapaalala sa kanila kung ano ang nawala sa kanila at ang pananatili mo sa sarili mong dangal ang magpapatunay na ikaw ang tunay na panalo. Huwag mong hayaang ang dumi ng iba ang magmantsa sa iyong karakter. Kung nakatulong ito sa pag-unawa mo, i-comment ang Stoic Heart sa ibaba. Magkita tayo sa susunod na video.